Kasansei, this is Teacher Rally and welcome to my channel. Kumusta ang lahat? Kumusta ang inyong Christmas? Marami ba kayong handa? Well, wala kami dito sa Netherlands last Christmas. So we celebrated Christmas sa ibang bansa. At ngayon naman ay nagpre-prepare kami ng mga pagkain na aming ihahanda for New Year. At ipapakita ko sa inyo ang mga nabili naming pagkain for New Year. Paano ba kami mag-celebrate ng New Year dito sa Netherlands? Katulad ba sa atin sa Pilipinas sa sobrang dami ng pagkain? Well, iba yung mga pagkain na aming kinakain kapag ka nagsa-celebrate dito ng New Year. Hindi kasing garbo ng mga pagkain. Pero marami na ring mga tao na talagang nagpre-prepare na, traffic na, at ang daming tao sa supermarket. Pero hindi naman katulad sa Pilipinas na kapag katapos ng Christmas ay halos wala na ring mabili sa supermarkets. Marami pa rin ditong mga pagkain na mapamimili kapag malapit na ang celebration ng New Year. So mag-haul tayo. Meron ako ditong 3 bags, malalaking bags ng pinamili from different supermarkets at ipapakita ko sa inyo isa-isa. Okay, umpisahan natin dito sa aking nabiling pagkain. Well, ito ay hindi namin ihanda for New Year. So, kailangan din namin ng pagkain for today kasi kararating lang din namin from our travel from other countries. So, kaya ito yung aming kakainin. So, ayan. Meron tayo ditong teriyaki noodles. Ito yung kagandahan dito sa Netherlands. Hindi mo na kailangan magluto. Marami ka nang mabibili na pagkain na ilalagay mo na lang sa microwave or i-reheat mo na lang at ready to eat. Masasarap din naman yung lasa. Depende din doon sa mga supermarket na inyong bibilan. So, nasubukan na namin yung pagkain from that supermarket at okay naman yung lasa. So, eto naman yung itatry namin for today. Teriyaki noodles. And para sa aking financier yan. And for me, ito namang avocado chicken, bacon with yogurt dressing na pasta. Ayan. Ayan. So, healthy tayo for today. Kasi doon sa aming pinuntahan ay palaging meat yung aming kinakain. So, mag-pasta naman tayo. Ayan, pasta with avocado, chicken, and bacon. At yung dressing niya ay yogurt. Paniguradong masarap yan dahil lahat naman ng ingredients ay masarap. Okay. And for New Year, so kailangan natin ng mga kukutin. Ayan, yung mga appetizers. So, meron kaming biniling 30 pieces na mini party bites. So, ganito yung mga laman sa loob. 30 pieces na ito. Iba-iba yung mga palaman. Mga maliliit na pastry. Ayan. Iba-iba yung feelings. So, kasi hindi sila yung umahanda dito na katulad sa atin na may rice and a lot of meat. Hindi. Mga mga finger foods lang yun the whole day. Kaya kailangan madaming mga mahihanda. Yun. So, talking about finger foods, ito din yung mga binili namin. We have here truffle salami, parmesan cheese. Ayan, nakakat na at nakalagay na sa mga container na ganito at ready to eat. Ayan. Meron din akong biniling cook na shrimp na ito with garlic sauce. Ito naman, dahil paborito natin ng shrimp, so meron din tayo dito na shrimp with garlic sauce. Cook na itong shrimp. Meron din akong chicken, mga maliliit lang na chicken bites, yun ganon, na merong flavor ng mga Indonesian flavorings. Ayan. Ready to eat na rin yan. Ayan. Ito yung kagandahan sa Netherlands. Hindi ka na problema na mag-prepare at magluto ng pagkadami-daming pagkain dahil mabibili mo na lang na handa nang ilagay sa inyong board or
sa pan or kung saan nyo man gustong ilagay for your presentation. So, meron din ako ditong serrano ham with cheese na palaman. Ayan, na filling. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Ano pa ba ang mga kasama niya? So, we have 4. Meron din akong wraps na binili. So, this is tapas wrap with cheese and ham. Ayan. Ayan. So, merong ham sa loob itong wraps na ito. Masarap. Masarap to. Iba-iba yung mga feelings ng wraps at masarap lahat. And finally, itong aming longganisa iberica. Ayan. Ayan. Masarap ito. So, ito yung aming mga ayan, 6 na containers. Makikita nyo ito kapag i-prepare ko na for New Year. Ayan. Another thing that we have is itong last year, meron na akong nasubukan ko na ito. So, cake trio ito. So, we have chocolate, strawberry pistachio, cheesecake with passion fruit. Masarap ito. So, bumili rin ako of dessert. Ayan. And what else? Yan. Talking about desserts, meron din ako ditong souffle na dark chocolate and caramel. Dahil paborito ko caramel. So, ayan. Para sa amin, 2 lang naman ang aking financial. 2 lang kami dito sa bahay. So, ayan yung aming dessert. And, what else? Marami akong biniling dessert. So, another dessert is this milk chocolate and pure chocolate. Ayan. So, ayan yung itsura. Ayan. Dessert din ito. Ang dami ditong mabibiling klase ng dessert. Hindi lang ice cream. So, masisiyahan ka. Kapag nagpunta ka dito sa Netherlands, paborito kasi nila pagka kumakain na merong dessert. So, ang dami niyang pagpipilian na dessert. At masasarap ang desserts dito. So, ayan. And, of course, my favorite, where is it? Ayan. Creme brulee. Yan. Masarap din itong creme brulee. Sino mahilig sa creme brulee? Ayan. So, ito yung 3 desserts na binili ko. Yan. And, dahil ma-bread sila, kung tayo maraming meat, maraming meat na hinahanda kapag New Year, sila naman ay iba't ibang klase ng tinapay. So, we have here, itong ganitong itsura. Ayan. Na meron siyang feeling na apple. Ayan. It's not apple pie, but it has feeling ng apple. Masarap ito. Napakasarap. Tapos meron siyang sugar sa top. Ayan. Favorite ko din ito. So, bumili na kami ng 2 balot niyan. Ito pa yung isang balot. So, madaming iba-ibang klaseng tinapay na and also for today, ayan, meron din akong binilin 3 piraso ng croissant. Ano pa ba yung aking binili? Ayan, bumili rin ako nitong whipping cream for my ice coffee. Ayan. Ano pa? So, ayan. Gagawa tayo. Paborito kasi yung iced coffee. So, ito na yung aking gagamitin for my iced coffee. Ayan. And with my whipping cream. At hindi ko na iisa-isahin. So, bumili ako ng 3 1.5 liters ng aking fruit juice. So, tropical fruit juice. Yan. So, hindi lang puro Coca-Cola. Ayan. So, ito pa yung isa. 3 to. So, ito pa yung pangatlo. Ayan. And not only that, so,
Yung mga bata kasi pumupunta dito. So, we have also this kind of fruit juice na paborito ko din. Flavor naman nito ay pineapple and mango. So, bubili ako ng dalawa. Yan. Kasi tinitingnan ko din yung expiration date. Pero matagal pa naman ito na ma-expired sa May pa of 2025. So, ayan. At hindi rin ito nagtatagal sa akin. Yan. And also 2 flavors of this apple and Bosfruchten. I think it's some blackberry. Hindi ko alam ano. Ayan. So, ito yung flavor naman nito. Dalawa din yung aking binili. Ayan. So, sa isang supermarket, andito pa ba yung receipt? Tingnan natin, kung makita ko yung receipt. Okay, let's check. Ayan. So, itong mga pinamili ko na ito from that supermarket cost us 41.47. So, ayan yung presyo. Kita ba? Ayan. Malinaw ba? 41.47. At nakalimutan ko, kasama pala ito. Kasama itong mga potato chips na maliliit lang yung pack. So, merong 12 na small packs ng chips dito. Kasi mahilig din ako sa chips. At itong chips na ito ay okay naman yung lasa. So, yan. And eggs. Yun. So, sa isang tray ng eggs ay meron lang 10. Kung sa atin 12, a dozen na piraso or 12 na piraso, dito ay 10 lang. And may mga categories. So, this is large to XL size. Yan. Okay. So, ito yung nabili ko sa supermarket na yun. Okay, and next naman ay kasama pa na to. Ay, sorry. Ito yung pagkain ng mga Dutch. It's a traditional food that they have tuwing New Year. So, ang tawag dito is oli bollen kapag madami. So, oli ball. So, ito yung parang fry siya na balls with raisin. Ano ba yung parang biskotso? Biskotso ba tawag sa atin? No? Yung kapag magka-Christmas, marami nun sa sa mga parang street food. Yun, flour, and then ipino-form sa ball, and then marami siyang laman na raisins. Tapos, pag na-fry na, lalagyan siya ng confectioner sugar or sugar with cinnamon. Depende sa kung ano yung flavor. Meron din naman yung iba na medyo pricey na. Kung gusto mo, nasa sa iyo plain lang. Tapos, lalagyan mo ng iba pang klase ng filling. Pwedeng lagyan mo ng filling. Banana, apple, strawberry. Depende sa kung ano gusto mo. But, ito yung traditional na pagkain nila. Ayan, olive oil. So, ang isang balot ay mayroong 10 piraso. So, bumili kami ng 2 packs. So, 20 pieces. Kasi, pwede naman siyang magtagal mga 2 to 3 days. Ayan, masarap. Masarap talaga yung lasa. Okay. And from the other supermarket naman, ito papakita ko naman tong iba naming binili. So, kailangan natin ng mantika. So, ang mantika naman ay hindi lang pang New Year, So, kailangan natin ito pang araw-araw na gamit. Yan. 2 bottles. And what else? Siyempre, mawawala ba ang Coca-Cola? Hindi naman to sponsored, pero yan, paborito natin yan. Yan. 3.
kasi meron tayong bisita. So, ayan. At ano pa yung mga binili ko? Masarap ang olives. Sino mahilig kumain ng olives? So, meron ka mabibili ng mga olives na nasa can. Merong seed pa. Merong wala ng seeds. Meron naman yung mga may flavors na olives. So, yung loose na may flavor yung aming binili. So, ito yung favorite ko na flavor. May parsley. Ang sarap nito. So, bumili na kami ng madami dahil for New Year, masarap yan yung i-partner doon sa ating mga binili na mga finger foods. Ayan, olives. Yan, maganda sa katawan yan. Also, my favorite brand ng tuna na hindi lasang lata. Ayan, dito lang talaga ako nakatikim ng tuna na hindi lasang lata. Masarap ito at talagang siksik, liglig at umaapaw ang tuna. Ang sarap nito for pasta or yung ganito lang nakakainin, isang can. Maliit nga lang yung can pero solve na isang tao. Ako, pag kumain ako, isang maliit na can is for myself. Marami akong ginagamitan ng tuna. Pwedeng sa salad, pwedeng sa omelette, what else? Sa pasta or mga panggisa-gisa. So, ayan yung aking brand ng tuna. Masarap. In oil. Tuna in oil. Bumili din ako ng tofu. So, may paggagamitan ako nito na recipe. Tofu. Ayan. So, sa ibang supermarket na ito. Kasi, mostly lang Asian food. So, ayan. Bumili din ako ng mushroom. Kung sa Pilipinas tayo, yung mga nasa can na mushroom yung binibili. Kasi mas mura yun no? Kumpara yung mga fresh na mushrooms yung bibilin. So, ako naman, yung fresh ang binibili ko dito. So, mas malasa. Ayan. Ano pa ba? Bumili din ako ng konting toge for healthy dish na ating lulutuin. Bumili din ako ng broccoli. Sa atin sa Pilipinas, ito yung pagkakaiba. Kasi kapag kakasama yung mga dahon, pag bumili ng broccoli, kasama sa timbang yon, so hindi mo naman kakainin yung mga dahon, ano? So dito, ang maganda ay malinis na nakapack at wala ng dahon na ibinebenta. At kapag kakinilo mo, syempre, ay mas less dahil di nakasama yung mga dahon. At kung sa ating kinikilo, ano, so dito naman is per stick or per piece. So madami, konti, basta isang pack, meron ng presyo yon na katumbas. So, nasa sa inyo yon. Dahil tayo mga Pilipino, gusto natin pumili-pili yung medyo madami, medyo mabigat, kasi pare-pareho lang din ang presyo. So, ako din, ganun, pinili ko din yung medyo madami at medyo mabigat. So, kasi yun din yung presyo. Ayan. Maganda. Yan. Hindi mo na kasi dito kailangan na piga-pigain, pisil-pisilin yung mga vegetables dahil talagang maganda. Yung mga hindi straight na klase ng mga vegetables ay reject yon, hindi binebenta dito yon. Yan. Medyo strict pagdating doon sa mga pagkain na itinitinda dito. Yan. So, kasi makuklose yung supermarket kapag hindi nag-follow dun sa regulation kung paano magtinda. Yan. So, ito ay may dalawang laman bali. Ayan, oh. Dalawa na to eh. Yan. So, okay na ito for my recipe. And, I also bought cabbage. Okay, dito naman, talking about cabbage, ay may iba't ibang klase ng cabbage dito. Merong cabbage na pang salad lang. So, iyon yung medyo matigas. At ang shape naman nun ay pa-oval. Okay? Medyo flat yung top. Siyempre, pag hinarap na ganyan, it's oval yung shape at matigas yun. So, when I came here, akala ko yung cabbage ay pare-pareho lang, ano? Kasi
Hindi ko nga ito nakita nung una eh. So, yung pabilog yung, pa-oval yung shape ng binili ko. At nung niluto ko ay hindi masarap at ang tigas niya. So, yun yung ginagamit sa salad para crunchy, di ba? Yung salad. So, ito na papatusok, parang pa-triangle naman ang shape. Ito yung kalasa ng ating cabbage sa Pilipinas. Ayan. So, iba't ibang klase. So, kapag bumibili ka dito, lalo na kung Asian ka na napadpad dito sa Netherlands, kailangan na malaman mo yung iba-ibang klase ng cabbage na meron sila. Kasi iba-iba yung uses ng cabbage. Same with potatoes. Merong potatoes na pang specific potato dish. Yun. Hindi isang klase lang yung potato ng kinakain dito. So, kailangan alam mo din yun sa cabbage. So, ito yung pwede nating ilagay sa mga puchero or nilaga. Yan. Mas manipis yung leaves nito. And also, this one, green onions. Yan. Ang bango. At ang sariwa. Ayan. Hindi mo na nga kailangan pisil-pisilin dahil magaganda ang mabibili mo dito na vegetables. Ayan. So, ang ginagawa ko naman dito ay pagkatapos kong kunin yung pwede natin na gamitin, itong bandang dulo ay may roots. So, puputulin lang natin dito at ilalagay ko sa water at magkakaroon ng dahon. So, aabot naman ng mga 3 beses na mauusbungan ng mga dahon na mapapakinabangan ko bago ko itapon na. Yun. So, makakasave ka. Pero hindi naman ito mahal dito. Kaya lang, syempre, tingnan natin yung maging practical tayo. Ano pa yung binili ko? Eto. Yan. So, marami tayong klase na mabibili ng peppers dito. Meron yung kung tawagin natin ay bell pepper, tawag namin dito is paprika. Meron din kami dito nitong sweet pepper na napakaganda na gawing snack. Yan. Ang tamis, kaya nga tinawag na sweet paprika. So, ang tamis ng lasa nito at paborito ko din to na snack. Katulad din ng mga maliliit na size ng carrots. Ayan. Carrots, cucumber, broccoli, pwede mong kainin ng hilaw. Kasi ginagamit yon sa paggawa ng salad. So, paggawa ng salad, sa atin sa Pilipinas, nilalagyan natin ng mga bell pepper, di ba? So, kailangan ganito. Ito talaga yung sweet na pepper. Ayan. So, 2 lang yung binili ko. Ayan. Sa paggawa ng salad. Yan. Marami kasi ko alam ng mga salad recipe from Healthy Ones, yung mga vegetable salad. Yan. Tapos, bumili din ako nitong favorite ko. Maraming klase din ng cucumber na mabibili dito. Pero itong ganitong klase ang binibili ko. Ang tawag dito ay Persian cucumber. Yan, ito yung gusto kong itanim dito sa aking garden. Pero wala akong seed na makita ng Persian cucumber. Meron ako nakikita yung ibang klaseng variety. Pero ito kasi yung matamis yung lasa. Yung katulad sa atin sa Pilipinas, matubig. Tsaka matabang. Matabang yung lasa. Hindi ko paborito yun, ano. Pero ito ay masarap na gawing snack. Ayan, ito. Persian cucumber. So, meron din akong 4 na piraso nito. So, makakagawa tayo ng salad. So, syempre, kapag meron tayong salad, kailangan din natin ng tomatoes. So, hindi na yung cherry tomatoes yung binili namin. Dahil kapag cherry tomatoes, it's only for salad. So, pwede naman din sa hotel nga, hindi naman cherry tomatoes yung ginagamit namin. So, yung regular na tomatoes. Pero, dito, hindi mo na kailangan piga-pigain, pisil-pisilin yung tomatoes dahil magaganda yung mabibili mong tomatoes. Ayan, ikaw na lang yung pipili, titingnan mo na lang at ang ganda. Ayan. Walang pumipisa-pisa din naman. Wala naman nagpipisil-pisil ng tomatoes. So, ganyan yung mga tomatoes na bilhin namin.
Dahil ilalagay namin sa salad, so hindi na yung malalaki kasi meron pang mas malalaking size nito, yung tinda. So, ito na lang small. Ito yung small size ng tomatoes na binili namin. Ayan, tama na yan. Yan. Kasi pwede din naman sa mga sandwiches na ilagay, mag-cut lang nito. Ayan. Ano siya, firm pa ha. Ito yung masarap. Ang tamis kaya nito. Pwede mo din gamitin na, or pwede mo rin gawing snack ito with the cucumber and other vegetables. Ayan, so, ayan. 5 piraso lang yung binili namin kasi pwede ka naman doang weekly pumunta para bumili. But yan, pansamantala. Ayan. At, nakakita ko ng lychee. Masarap ang lychee kasi dito, meron din yung lychee na nasa can. So, syempre, marami ng mga chemicals na nilagay doon para ma-preserve, ano? So, mas masarap yung fresh ng lychee. Kaya lang, ang mahal ng lychee, 6 euro for 500 gram. So, konti lang, 10 piraso lang ito at tumikim ako nung isa kasi bumili naman ako tinikman ko matamis at madaming katas. So ayan, bumili lang ako ng 10 piraso ng lychee. So gaano ba kalaki yung lychee dito? Loose na yun parang nasa box lang pero nga for 500 gram. Ba't ba 5 gram yung sinabi ko ba? 5 gram? 500 gram is 6 euro. So, medyo mahal. So, loose na ito na mabibili mo. Hindi na sinama yung tangkay. Kasi kasama din yun sa timbang, So, ayan yung lychee. Ang dami niyang katas. Masarap. Paborito ko din kasi yung lychee. So, ayan. 10 piraso yan. 10 lang yung kinuha ko kasi mahal. Yan. At ang dami namin binili na mandarin. Yan. Panahon kasi ng mandarin, so ang tamis ng lasa. So iba't ibang klase din yung tinda. Meron yung yellow orange, pero ang pinili ko itong orange ang kulay. At ito yung amin snack pagkagabi. Ayan. So pero dahil magno-New Year, ilalagay ko ito, hindi ako kompleto na 12 na fruits na bilog na ilalagay. Hindi naman ako naniniwala doon. But we just have to have fruits kasi mahilig kami sa fruits. At ito yung seasonal na fruit. Hindi ito galing dito sa Netherlands. So this is from other country, mga European country. Pero ang bango. So yung bango niya, yun yung tamis So I believe na matamis yung lasa nito kasi tumikim din ako bago ko bumili. Yun. Tinikman ko din yung isang klase, parang yun yung maliit na orange version. Madami siyang juice, pero ang kapal kasi nung balat, so hindi yun yung binili ko. So ito yung binili ko, yung mga maliliit. Kasi ito talaga yung binibili namin. And masarap lang yung lasa nito until winter time. Yun, March, hindi na masyadong masarap yung lasa, parang dry na yung loob, hindi na sobrang katas. So ayan. Pwede mong lagay yan sa mga dishes na lulutuin mo na nangangailangan ng oranges, but instead kung mahal yung oranges, palit mo naman tong mandarin, ang daming katas nito. Ayan. So, bumili ako. Hindi ko naalam kung ilang kilo ito, pero 15 piraso itong binili ko na mandarin. Parang haba na nitong video ko, And also, another bilog na shape ay itong cantaloupe. So, bumili ako ng 1 piraso. Gusto ko sana din yung watermelon, pero 2 lang kasi kami ng aking financier dito. So, hindi namin mauubos yung pinakamaliit na size ng watermelon. At syempre, kapag watermelon, hindi naman tayo sigurado na matamis yung lasa. Pero kasi itong cantaloupe, ay alam ko na matamis yung lasa nito this season, pagka winter. Pero yung watermelon, hindi ko sure kasi hindi naman din kami madalas kumain nun. At kasi hindi din yun yung favorite ko. Okay, ano pa yung aming ibang nabili? So, ito, another finger food for New Year. So, we have here butterfly shrimp. Ayan.
12 pieces naman ang laman nito. So, yan. Madaming mga finger foods lang yung kakainin namin. It's not like puro meat. Another finger foods ay itong calamari. So, meron ako ditong calamari sa bahay. Pero, lalagyan ko pa yun ng harina, ng flavor. So, nakakita na ako noong flavored na ilalagay mo na lang sa fryer. So, mas okay na itong ganito. So, bumili ako ng isang pack. So, ganyan yung itsura nitong calamari. So, ihahanda din namin ito for New Year. Okay. And, the last one na binili namin. Ito na ba yung last? Okay, last one ay itong mango. So, hindi naman kasing ganda ng mango natin sa Pilipinas. Hindi ko alam kung, I think it's from South America. Itong mango na ito. Ayan. So, ganito yung mangga na mabibili dito. So, alam ko mura pa lang nila to pinipitas kaya pagka medyo after 1 week or 2 nagkakaroon ng mga patsi-patsi. Ayan. At hindi na masarap yung loob kasi nga mura pa lang ay napitas na. So, eto, dalawa lang yung binili ko. Hindi ko alam kung yellow na ito sa loob kasi itong ganitong klase ng mangga ay kahit na green ito, pwede sa loob ay yellow na. Pero gusto ko kasi yung crunchy. But this time, gagawa ako ng salad. So, kailangan naman ang gusto ko ay malambot na yung loob. So, titingnan ko kung malambot na yung laman. Medyo tricky kasi itong mangga na ito green sa labas pero yellow na sa loob. Minsan naman green or yellow na. Tapos pag binalatan mo, kulay brown na dun sa loob na light lang yung kulay. Kasi nga, mura, pinitas na. So, ayan. Hindi ko alam. Basta hindi ko to bet na mangga. Hindi katulad sa Pilipinas. Green is masarap yun na papakin or na gawing snack. Kapag ka naman naging yellow, yun yung masarap na kainin as dessert. So, eto. Susubukan natin ito kung malaman natin kung yellow na ba yung loob, crunchy or brown na. Papakita ko kapag kinat ko na. Ayan. So, yan yung aming mga pinamili at nasaan ang presyohan nito. Medyo mahaba ang presyo. Ayan. Ooh, look at this. Ang haba ng aming listahan. So, from that store ay napamili namin is worth $44.68. Hindi ko alam kung nakikita, but there it is, $44.68. So, ayan yung aming mga pinamili. At, nakalimutan ko na sabihin din yung price nung iba naming binili kanina. So, it's $31.82. So, we have $31.82. And then, we have $44. At magkano naman yung isa na wala na yung aming resibo. Wait. Ito ba yung... Ayan. So, 44. Hindi ako magaling sa math, So, 4, 8. Mga nasa 100 plus itong lahat ng aming pinamili dito sa tatlong supermarket na sinabi ko na handa namin for New Year. Kayo, alam ko mas madami yung budget ninyo for the food na handa ninyo sa New Year. So, eto lang yung ilan at kapag may nakalimutan pa kami, ay bibili kami tomorrow. So, that's all for today. Thank you. Bye-bye.